Okay, good morning sa inyong lahat mga kapatid. Isang mapagbiyaya at pinagpalang araw na naman sa atin lahat. Worship ulit tayo dito, group chat sa Facebook. At hintayin natin kung sa susunod na linggo makapag-worship na tayo sa garahe. Isang masaganang biyaya at pagpapala lagi ang binibigay ng Diyos sa atin na hindi niya tayo pinababayaan. Binibigyan niya tayo ng lahat ng proteksyon, lahat ng provision, lahat ng pagpapala, lalo sa mga spiritual na pagpapala na nauunawaan natin ang lahat ng kalooban ng Diyos. Nabibigyan tayo ng pagnanasa ng Diyos na gampanan at gawin ang lahat ng mga kalooban niya sa ikababanal. At darating ang araw na yon, yung ating inaasam-asam na laging pinagpe-pray na buhay tayong kukunin ng Panginoong Hesus. Pagdating niya, kukunin niya tayong lahat na buhay na hahandang mabuti, matuwid, na banal sa harapan ng Ama. At salamat sa ating Ama na hindi niya tayo pinababayaan at ang kanyang Espiritu Santo na malagi sa atin na nakatira, palagi nakakapagturo sa atin, na pagbibigay ng pagnanasa at paggawa na sumunod sa lahat ng kalooban ng Diyos. At ang message sa atin ng Panginoon, to conquer death is you have to die. In order to conquer death, para mapagtagumpayan natin ng kamatayan, kailangan tayong mamatay. Kasi yung kamatayan sa katawan, hindi dapat katakutan yun eh. Ang dapat katakutan, yung makapangyarihan Diyos na pwedeng pumatay ng katawan, tapos pupuksain ng kaluluwa at espiritu mo sa impyerno. Yun ang kinatatakutan natin. At para hindi mamatay ang ating kaluluwa at espiritu, kailangan dito pa lang sa lupa, mamatay na yung datihang pagkatao natin. Yun ang susi para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, to conquer death, eternal death of the spirit and soul, is to die. Sabi ng Panginoon na malibang mahulog ang buto, matuyot, at bumaksak sa lupa, hindi ito magbubunga ng marami. Hindi ito uusbong ng buhay. Mananatiling patay kapag hindi mamamatay ang datihang pagkatao. Kaya ang buhay na ikabubuhay natin ngayon dito sa pananampalataya sa Panginoong Hesus, yung buhay ng isang bagong buhay, the newly resurrected life of Christ. Pagkat natatago na sa Panginoong Hesus ang ating mga buhay, nung tayo tawagin ng Ama, tinanggap natin ang pananampalataya, binigay sa atin ang espiritu ng pananampalataya, at nang makita ng Diyos na tapat tayo, sinugo niya kanyang espiritu upang manirahan sa atin, upang sa ganon magabayan tayo ng Espiritu Santo hanggang sa pagtatapos ng pagliligtas. At ang itinuturo nga ng Espiritu Santo sa atin, kailangan mamatay tayo sa datihang pagkatao at maibihis natin isang baguhang pagkatao. Basahin natin yun, Ephesians 4:22-24. At inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan ang datihang pagkatao, na sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya. Kasi si Satanas, mandaraya yan eh. Talagang nung maliit pa tayong bata, nung magkaisip na tayo, dinaya na tayo ni Satanas. Na hawahan tayo ng kasamaan ng sanlibutan, nabuhay tayo sa system of the world. Kung ano yung sistema ng mundo, doon tayo nabuhay ng bata hanggang sa nagbinata tayo, hanggang sa dumating na yung oras at araw na tinawag na tayo ng Ama, tatapusin na niya yung mabubuhay na tayo sa isang bagong pagkatao. At ito na nga, nung tayo tawagin ng Panginoong Hesus, ng Ama, binigay tayo sa Panginoong Hesus. Sapagkat yung nakarinig sa Ama at natuto, binibigay kay Kristo. At lahat ng ibinibigay ng Ama kay Kristo, kailanman hindi malilipol. Papatnubayan tayo, alagaan tayo ng Ama at ng Anak hanggang sa araw ng katubusan. At kayo'y magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. At kayo'y magbihis ng inyong pagkatao na ayon sa Diyos na nilalang sa katwiran at sa kabanalan sa katotohanan. So para doon magawa natin ito, na makapamuhay sa isang bagong buhay, magbago tayo ng pag-iisip. Kasi yung dati nating pag-iisip, corrupted pa rin yun eh. Sa dating pagkatao natin, corrupted yun. Ngayon, kailangan magkaroon tayo ng isang bagong pag-iisip. Revived soul. Isang pinagsiglang espiritu binigay sa atin, renewed spirit, para gabayan tayo ng Espiritu Santo sa ating espiritu, ang ating kaluluwa, ay kailangan magkaroon ng pagbabago ng pag-iisip.
So pag nagkaroon na tayo ng bago ng pag-iisip, malalaman natin na kung ano ang kalooban at dakilang kalooban ng Diyos sa atin. Kasi pag nagbago na tayo ng pag-iisip, ang pipiliin na natin pag-iisip, the mind of Christ. Pag-iisip ni Kristo na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Mabubuhay na tayo sa pag-iisip ni Kristo. Mabubuhay na tayo kay Kristo sa salita ng Diyos. Pero kailangan dumaan tayo dun sa proseso na yun. If anyone wishes to follow me, let him deny himself, take up the cross, and follow me. So yung nagnanais na makasunod sa Diyos, i-deny natin ang datihang pagkatao. Ituturing natin ang ating datihang pagkatao, patay na, napako na kasama sa krus, at mabubuhay na tayo sa isang bagong pagkatao kay Kristo Jesus na sa pananampalataya. Na ang pananampalatayang ito ay kay Kristo lamang. Ipamumuhay lang natin ang salita ng Diyos, ang lahat ng aral ni Kristo. Pagkat tayo nilalang para kay Kristo Jesus na inihanda na para sa mabubuting gawa upang ating lakaran. So inihanda na ng Diyos ang lalakaran natin. Inihanda na ng Diyos lahat ng mabubuting gawa. Hindi na tayo kailangan mag-isipan ng mabuting gawa o mag-isipan ng lalakaran. Nakahanda na lahat ng lalakaran. Jesus is the way, the truth, and the life. So kung mabubuhay ka sa katotohanan, mabubuhay ka kay Kristo, ito ang katotohanan, ito ang buhay, papunta sa Ama. So nakakasigurado tayo ng kaligtasan ng kaluluwa kung magbabago tayo ng isip at ibibihis na natin ng bagong pagkatao. Araw-araw. Araw-araw yun eh. We have to die daily. Kailangan araw-araw manampalataya tayo, araw-araw mamamatay ang dating pagkatao, mabubuhay ang bago, at araw-araw hihingin natin ang gabay ng Espiritu Santo na susundin natin si Kristo. Yun ang essence ng pagiging Kristiyano, pagpapasakop sa otoridad ng salita ng Diyos, si Kristo. Pagkat si Kristo na ang binigyan ng Ama ng lahat ng kapangyarihan sa langit at sa ibabaw ng lupa. The highest authority is the Word of God. Ibinigay na ng Ama na ang otoridad ay na kay Kristo na sa langit at sa lupa. So siya na ang hahatol sa lahat. Sabi ng Colossians 3:3 ang ganito. Sapagkat kayo nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. So kasama na tayo ng Panginoong Hesus sa Ama. Kaya mananahan sa atin ng Ama, ang Anak at Espiritu Santo. At ang ginawa ng Ama sa atin, sinugo ang Espiritu Santo, isinugo ni Kristo Espiritu para manahan muna sa atin ng Espiritu Santo. Para na sa ganun, manahan sa atin si Kristo, unti-unti, the renewing of the Holy Spirit. So gagawa ang Espiritu Santo, unti-unti bububuin sa atin si Kristo. Sa bawat salita ng Diyos araw-araw na nagaganap natin, nabubuo sa atin si Kristo. Hanggang sa mapuspos na tayo ng buong kapuspusan ni Kristo, sa pagkasama tayo ng atin ng Ama eh. Ang ating buhay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos eh. Sa kasi lahat ng bagay na nasa Ama ay na kay Kristo. Sabi sa John 16:15. Basahin muna natin ang Luke 9:23. At sinabi niya sa lahat, kung ang sino man tayo ibig sumunod sa akin, tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. So araw-araw natin papasanin ang krus. Ang krus na pinapasa natin ay ang utos ni Kristo, si Galatians 6:2. So araw-araw tayong mabubuhay kay Kristo. Araw-araw tayong bubuhat ng krus. Salitaan ni Kristo lagi ang bubuhatin na we will walk with God. Kasi kasama natin ang Ama na natatago na nga eh. Ang buhay natin kay Kristo sa Diyos eh. Ito sabi ng Galatians 6:2. Magdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa, tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo.
So pasanin daw natin ang pasa ng bawat isa kasi bawat sa atin isa pumapasa ng krus at ang pinapasa natin ang salita ng Diyos. So magtulungan tayo, pray one to one another na mabuhat natin ang araw-araw ang krus o kautusan ni Kristo. At ang kautusan nga ni Kristo pinapasa natin araw-araw. So para mapasa natin ang kautusan ni Kristo araw-araw, tanggihan ng ating datihang pagkatao, buhatin ng krus o salita na at sumunod sa Panginoong Hesus. So may power na tayo makasunod ngayon sa Panginoong Hesus. May kapangyarihan na tayo makasunod. Kasi ginawa na to ng Diyos sa atin, lahat. Ginawa na ng Diyos sa atin ang lahat ng bagay para mapabanal tayo at makasunod. Ito sabi niya Romans 6:22. Dadapat ngayon mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, kayo'y mayroon sa inyong bunga sa ikababanal at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. So meron na tayong bunga sa ikababanal. Ibig sabihin, makakaya na natin magpakabanal-banal. Kasi nasa atin ang banal na Espiritu at lahat ng narinig ng Panginoong ang Espiritu Santo, ang kinukuha niya kay Kristo. Pagkat yun ay tuturo niya sa atin si Kristo. Kaya may kapangyarihan na tayo mabuhay kay Kristo. Ginawa ito ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo sa atin. Yung fullness of God, gumagawa sa atin ng Ama, Anak at Espiritu Santo. In the renewing of the Holy Spirit. Proseso ang pagiging Kristiyano Proseso yung kaligtasan natin Hanggang sa dumating na tayo sa pagiging matured na, isang Kristiyanong tunay na alagad na ng Panginoong Hesus. Nakakasunod na, disiplinado na sa lahat ng bagay, nakakatugon na tayo sa pananampalataya, araw-araw. Kasi mahirap to, araw-araw ang kailangan, ma-maintain natin ang faith araw-araw Kaya kapag tayo nagkaroon ng problema o nahulog, nagkasala sa araw na to, hingi agad ng tawad. Kasi yung araw na to, kailangan banal tayo This is the day of salvation. Now faith lagi Now faith is a substance of things hoped for, not seen. It is the power of God Yung ngayon, yung pananampalataya natin laging ngayon. Hindi kahapon. Yung ngayon, ano ang ginagawa natin ngayon? Kasi yung future natin, yung ginagawa mo ngayon. Ikaw ba'y sumusunod sa kalooban ng Diyos? Araw-araw mo bang binubuhat ang krus? O yung future mo, buhay na walang hanggan. Sigurado yun. Kasi tiyak yun tinitiyak ng Diyos sa atin. Kasi siya na nga ang gumawa ng pagliligtas Siya na ang gumawa ng lahat ng paraan. Lalakad tayo in the newness of life. Basahin natin ang Romans 6. 1-11. Ito ang paglakad natin sa Espiritu. In the newness of life. Magkakaroon tayo ng bagong pag-iisip, magbabago tayo ng pag-iisip para malaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos, na saan maisagawa natin ang kalooban ng Diyos in the newness of life, sa kabaguhan ng buhay, sa bagong buhay. Basahin natin. Ano nga itong sasabihin, magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Huwag nawang mangyari. Tayo mga patay na sa pagkakasala, paano pa tayo mabubuhay pa riyan? So, patay na tayo Ipinako na sa krus yung datihang pagkatao. Kaya pag tayo naman ng palataya na, patay na tayo, patay na talaga yung dating pagkatao. Yun ang power of God, the power of faith, the spirit of faith na ibinigay. Yung iba wala yung hindi anak ng Diyos, walang spirit of faith. Sa mga anak ng Diyos lang yun Kaya kapag itinuring mong patay ka, nagagawa na ang Espiritu Santo, patay ka na sa dating pagkatao, kaya mo na mabuhay sa kabanalan. Huwag nawang mangyari, o hindi ba ganyo nalalaman na tayong lahat ay nabautismuhan kay Kristo Jesus, nabautismuhan sa kanyang kamatayan. Nung mamatay ang katawan lupa ng Panginoong Jesus, dinlagay na doon lahat ng kasalanan, kaya banal na tayo, wala tayong kasalanan. Ngayon, nung ipako yung datihang pagkatao, kasama pita nito, wala nang kapangyarihan ng kasalanan sa atin. We are free from the law of sin and death. So meron na tayong power sa ikababanal. Wala nang hahadlang. Ang hahadlang na lang sa atin ang ating sarili. Pag hindi ka nagbago ng isip, hindi mo magagawa kalooban ng Diyos. Kailangan ma-renewed mind. Ma-renewed ang pag-iisip, magbago. Para makagawa ang Espiritu Santo in the renewing of the Holy Spirit. Kasi babaguhin tayo ng bagong-bago nila lang Yung datihang pagkatao, mauubos na lahat yun Ang mabubuo sa atin si Kristo na. Kaya pag nakahanda na tayo, number 9 na tayo, pagdating nun 10, perfect na tayo. Yun ang perfection na yung 10. So kailangan ma-attain natin yung number 9. Kasi ano nga ito step by step Wala ka naman nakakita nung ipanganak ng sanggol binata agad. Dumaan ang pagkasanggol sa pakakainin ng masusustansyang pagkain, yung kaya ng kainin.
Pero puro gatas muna. Sanggol puro gatas muna. Yun ang pampalakas sa batas, gatas Hindi siya pwedeng kumain ng honey. Pag may edad na honey na, kakainin natin. Matatamis na salita ng Diyos na talagang magbibigay sa atin ng kapangyarihan, makaganap ng pananampalataya. Sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo makakalakad sa kawisan ng kanyang pagkabuhay na maguli. So kung tunay na namatay ka na sa datihang pagkatao at nanampalataya ka ng tunay, makakalakad ka na sa isang bagong buhay. So ang susi, pananampalataya Kasi nalulugod lang ang Diyos sa sumasampalataya. Pag wala kang pananampalataya, hindi malulugod ang Diyos. Pag hindi nalugod yun, hindi mo ma-experience ang power of faith o yung pagkabagong buhay. So araw-araw natin sasabihin to sa sarili natin, patay na ako sa datihang kong pagkatao, mabubuhay ako sa bagong buhay kay Kristo. So pipick upin ng Holy Spirit yun kasi faith cometh after hearing and hearing the word of God Kasi habang sinasabi mo sa sarili na pupuspos ang buong kaisipan mo ng bagong kaisipan ni Kristo. So you are what you think. Kung ano yung nasa isip mo, yun ka. Kaya gagawin ng Espiritu Santo yung yung ating bagong pagkatao, lagi nagpe-pray yun Lagi humihingi ng tulong sa Diyos yun. Kaya hindi mo napapansin, kahit hindi ka nagpe-pray, may nagpe-pray sa loob mo. Yung bagong pagkatao. Minsan ko kontra yung datihang pagkatao mo. So, ituturing mo patay ang dati. Laging bagong nilalang tayo. Laging bagong pagkatao. Sapagkat ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. So, kung ituturing mo patay ka na, sa datihang pagkatao, maliligtas ka na sa kasalanan. Kasi ang gumagawa ng kasalanan, yung datihang pagkatao. Naituring mo ng patayon. So, hindi ka, ligtas ka na sa kasalanan, hindi nagagawa dati. Huwag mong pakikilusin ng dati. Kasi yung bagong pagkatao, hindi nagkakasala, anak ng Diyos yun Binigyan tayo ng espiritu ng pagiging anak ng Diyos. Binigyan tayo ng bagong pagkatao, kalakip ni Kristo sa Diyos. So, bago nilalang na tayo, yung bago nilalang na yun, hindi nagkakasala. At ang sinusunod ng bago nilalang, Word of God. So malalaman mo, pag bago ka ng nilalang, gusto mong sundin yung Word of God. Pag naramdaman mo yung datihang pagkatao, kinakalos mo na kaagad, sinusupil mo na yung katawan. Kasi ang gagamitin ng datihang pagkatao, yung katawan. Yung nandun ang lahat ng kasalanan sa katawan Yun ang gagamitin ng datihang pagkatao. Ngayon puputulin mo na, susupilin mo na yung gawa ng laman. Magtatagumpay ka ngayon sa pananampalataya. 1 Peter 4:9. Kung paano nga si Kristo ay nagbata sa laman, 1 Peter 4:1, ay magsandata rin naman tayo ng ganung kaisipan. Sapagkat siya na nagbata sa laman, nagpatigil ng kasalanan. So, sinupil ni Kristo ang katawan. Kasi tao pa rin siya nandun sa katawan ng kapangyarihan ni Satanas Kasi ano yun laman yun mahina. Sinupil ni Kristo yung laman para maghari ang Ama sa kanya, ang kalooban ng Ama. So, ganun din tayo. Tulad din ni Pedro, sinupil din niya. Si Pablo, sinupil din niya. Sabi sa 1 Corinthians 9. Susupilin yung laman o katawan. Ito sabi, ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil. Baka sakaling sa anumang paraan, sa pangangaral ko sa iba, ako naman ang matakwil. So baka mamaya hindi tayo maligtas. Matakwil tayo. So susupilin natin yung gawa ng laman. Kasi yun ang power ni Satanas Luhayin ka sa dating pagkatao. Kasi yung dating pagkatao mo, sanay gamitin yung katawan natin. Kung mo nagbago na isip mo, hindi ka na ngayon papayag. Iaalay mo na yung katawan mo bilang handog na buhay. So wala na kapangyarihan ng kasalanan. Kasi yun ang kailangan ialay yung katawan bilang handog na buhay Sabi ng John 12, 24 to 26. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, maliban ang butil ng trigo
ay mahulog sa lupa at mamatay, ay natitira siyang mag-isa. Ngunit kung mamatay, nagbubunga ng marami. Ang umiibig sa kanyang buhay ay mawawalan nito, at ang napopoot sa kanyang buhay sa panlimitang ito ay mag-iingat siya sa buhay na walang hanggan. Kung ang sino man tao ay naglilingkod sa akin, sumunod sa akin, at kung saan ako naroon, doon naman duroon ang lingkod ko. Kung sino man tao ay maglilingkod sa akin, ay siya pararangalan ng aking Ama. So hindi daw natin iibigin yung datihang pagkatao. Kasi pag umiibig ka, minamahal mo niyayapos mo, di ba? Tinatanggap mo. Kung hindi mo na iibigin ng datihang pagkatao, hindi mo na yayapusin to, hindi mo na pakikilusin. Iiwas mo na ang bagong pagkatao mo, mag-ahari na. Hindi mo na mamahalin yung dating pagkatao mo. Kasi pag inibig mo yung dating pagkatao mo, mawawalan ka ng buhay na walang hanggan. Kasi mabubuhay ka sa laman Pag inibig mo yung dating pagkatao, kikilos ang dati. Kapag kumikilos ang dati, hindi pupunta sa langit yun, laman yun Kailangan mabuhay ka sa espiritu. Sabi sa Galatians 6. Umpisahan natin sa 7. Kasi mandarayas ang demonyo Yan ang ginamit niya kay Eva at kay Adan. Dinaya niya si Eva Kasi marupok, madaling dayain. Yung lalaki, mahirap dayain yun. May paninindigan yun may determinasyon. Yung babae, marupok na vessel. Kaya nung hindi niya makaya si Adan, lumipat siya kay Eva. O nagtagumpay siya, dinaya niya. Madaling dayain ng mahina Kunting paikot-ikot lang, nadaya si Eva Ito sabi ng Diyos, Galatians 6:7 hanggang 10. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi napapabiro, sapagkat ang lahat ng inihasik ng tao, siya na mga anihin niya. Sapagkat ang nag-ahasik ng sa kanya sariling laman, mag-aani ng kasiraan. Dadapwat ang nag-ahasik na sa espiritu ay sa espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. So yung sa espiritu, dapat anak na tayo ng Diyos. Anak na ng Ama ng Espiritu. Kaya kailangan maborn again nga lahat Kasi kailangan, yung ipinanganak ng laman, laman yun Hindi makakapasok sa langit ang laman Yung unang kapanganakan natin, hindi makakapasok sa langit, flesh and blood yun So yung pangalawang panganakan natin, yung born again tayo, yun ang bagong pagkatao. Anak ka na ng Ama, sinilang ka sa langit. Ang pangalan mo nasulat sa aklat ng buhay. Ang Ama ng mga espiritu. So kung mabubuhay tayo sa bagong pagkatao, mabubuhay sa atin ang bagong espiritong renewed spirit. Magkakaroon tayo ng pagbabago ng buhay, magkakaroon ng unti-unting pagbabago ng espiritu yung kaluluwa natin, hanggang sa mabuo si Kristo sa atin. So magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pero kung palaging ang pauubrahin mo ay yung datihang pagkatao, laman yun Kailangan supilin yung katawan. Yun ang sikreto Nagtagumpay si Kristo dahil sinupil niya yung katawan, yung laman. Nandun ang lahat ng kasalanan sa laman Hindi gagawa ng mabuti ang katawan natin unrepairable yan, kaya kailangan papalitan. Kaya glorified body. Hindi na pwedeng gamitin tong katawan Basura na yan Kaya ang gagawin ng Diyos yan, glorified niya para makapasok sa langit. At para makapasok sa langit, kailangan dumaan sa experience ng regeneration na ng born again. At huwag tayo mapapagod sa paggawa ng mabuti. So sinabi na nga ng Diyos sa Ephesians, na nilikha tayo kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Yun ang pagkakalikha sa atin kay Kristo Jesus, para sa mabubuting gawa. At ang mabubuting gawa, ang lahat ng kautusan ng Ama na ibinigay kay Kristo na salita ng Diyos. Na narinig ng Espiritu Santo na ipinaalala sa atin at siya nagsasagawa sa atin. Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At huwag tayo manghimagot sapagkat sa kapanahunan magsisipag-ani tayo kung hindi tayo maghihimagot. So huwag kang titigil ng pananampalataya na i-preach ko na to Continuing in faith, ibig sabihin residing in Christ.
Jesus Christ reside in us, mananahan sa atin ang Espiritu Santo, so, tapos mananahan sa atin ang salita ng Diyos. Yun ang continue in faith, nasa atin ng Ama. Pananahanan tayo ng Ama, na Anak at Espiritu Santo if we continue in faith. At upang magsilago ang ating mga bunga. Kaya nga, samantalang tayo may pagkakataon, magsigawa tayo na mabuti sa lahat, lalo-lalo na sa kasambahayan, sa pananampalataya. So, ang mabisa at pinakamabuting pagbibigay, pagpapala sa kasambahay, sa pananampalataya, yung praying one to another. Kasi napakahalaga ng pananalangin. Napapakilos ng panalangin ng kamay ng Diyos. Nakakasunod ang Diyos sa panalangin ng mga banal. Kaya mabisa ang panalangin ng taong matuwid. Kung bawat isa sa atin matuwid at lahat tayo nanalangin sa isa't isa, sasagana tulad ang spiritualidad ng buhay natin. Sa lahat ng bagay, sasagana tayo. Luke 14:27. Umpisahan natin sa 26. Kung sino man tayo pumaparito sa akin at hindi napupuot sa kanyang sariling ama at sa kanyang asawang babae at mga anak at kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, oo at pati na sa kanyang sariling buhay man, ay hindi maaaring maging alagad ko. So ibig sabihin, kung second love mo, kasi ang first love natin ang Diyos Yun ang unang pag-ibig natin So ang bibigyan natin ng atensyon, yung unang pag-ibig ang Diyos. Love God above all. Ngayon yung second love, yung ating asawa at mga anak, ating mga magulang at kapatid, ang kapatid sa iglesia, ayun na yung second love Sabi mapupot, hindi naman tayo mapupot. Ibig sabihin, kasi ang napupot, di ba, ayaw niya. Humihiwalay siya, ganun. Ganun ang sinabi ng Diyos. Ibig sabihin, hindi natin uunahin yung second love. First love unahin na, susunod na sila. So, kasi sabi sa 1 Timothy 5, ang hindi nagmamahal sa sarili siyang bayan, daig pa ang infidel Daig pa yung hindi manan at masahol pa siya sa hindi sumasampalataya. So, yung tignan lang natin ng perspective kung ano ang gusto ng Diyos na una. Kasi yung una, yung agape love Pag meron na tayong agape love o pag-ibig ng Diyos, ibibigay natin sa Diyos yung ibinigay niya agape love. Kasi kaya tayo nakaibig sa Diyos, inibig niya tayo. Ibinigay niya yung pag-ibig niya sa atin. Yung agape love, kaya nakakaibig na tayo siya. Ngayon, yung agape love na nasa atin, iibig naman natin to sa ating mga asawa at mga anak, mga magulang at kapatid. Hindi yung pag-ibig ng eros, o ibig sabihin yung romantic love, hindi na. Agape love na binigay ng Diyos, the highest love, pag-ibig ng Diyos. At ang pag-ibig ng Diyos, dinipay niya sa 1 Corinthians 13 verse 4 to 8. Basahin nyo na lang yun. Galatians 5:24-25. Dito tayo lalakad sa Galatians. Galatians 5:24-25. At ipinawo sa krus ng mga nakay Kristo Jesus ang laman na kasama ang masasamang pita at kahalayan nito. So, nung tayo na tinanggap natin ng Panginoong Jesus, kung nagawa na ng Diyos ang proseso kung paano tayo magiging banal, ipinako sa krus ng mga nakay Kristo Jesus ang laman na kasama pati masasamang pita at mga kahalayan nito. So naipako na sa krus, so kaya kung mananampalataya ka, hindi nagagalaw, nakapako na Huwag mo lang tanggalin yung pako. Pag pananampalataya mo, nakapako na, ibig sabihin hindi ka na makakakilos. Hindi mo na pakikilusin yung dati, pati kahalayan nito at kapangyarihan ng kasalanan. Mamamatay tayo sa ating dating pagkatao. So hindi tayo alipin na kasalanan. At kung tayo nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, magsilakad naman tayo ayon sa Espiritu. Ibig sabihin, lalakad tayo ayon sa Espiritu Santo. Ibig sabihin, kung ano yung sabihin sa iyo ng Espiritu Santo, pagkat kukuha siya sa Panginoong Yesus, yung narinig niya, yun na ipapahayag niya sa atin. At ipapaalala sa atin lahat ng aral ni Kristo. So sa bawat sitwasyon, may sitwasyon So ang Espiritu Santo gagabay sa atin. Dahil anak tayo ng Diyos, ang mga anak ng Diyos, ginagabayan ng Espiritu Santo. Kaya matuturuan tayo ng Espiritu Santo. Huwag mong gawin yan, laman yan, dating pagkatao mo yan. Ito gawin mo, bago kang nilalang mabuhay ka sa bago. Ito ang kautusan ng Panginoong Yesus. Na sinarinig ko sa Kanya, sinasabi ko sa iyo. Sapagkat kukuha lang ang Espiritu Santo ng nakay Kristo At ang lahat ng bagay na nasa Ama, nakay Kristo na. Kaya kapag kumukuha ang Espiritu Santo kay Kristo, kumukuha rin siya sa Ama. Kasi lahat na nakay Kristo galing sa Ama
Napuspos na ang buong kapuspusan ng Ama na kay Kristo eh. Luke 9:23-25. At sinabi niya sa lahat, kung ang sino man tayo ibig sumunod sa akin, tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino man mag-ibig, iligtas ang kanyang buhay, mawawalan nito. Dadapat sino man mawala ng kanyang buhay dahil sa akin, maililigtas nito yun. Sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan at mawala o mapahamak ang kanyang sarili. Sapagkat ang sino mang nagmamakahiya sa akin at sa aking salitay, ikakahiya siya ng anak ng tao. Pagparito niyang nasa kanyang sariling kaluwalhatian at sa kaluwalhatian ng Ama at ng kanyang banal na anghel. Datapat katotohanan sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nakatayo rito na hindi matitikpan sa anumang paraan ang kamatayan hanggang sa makakita nila ang kaharian ng Diyos. So ito ang piliin natin faith mga kapatid. Sabi niya, meron ilan dito eh. So meron. So yung ilan dito na yun, sana tayo yun. So lagi lang natin panampalatayaan yun. Nakatayo tayo sa ibabaw ng bato kay Kristo, nabubuhay tayo araw-araw kay Kristo. At sa pamumuhay natin to, lagi tayo magpe-pray na makasunod tayo sa kalooban ng Ama, sa utos ng kautusan ng Ama, si Kristo. At lagi tayo humingi ng tulong sa Diyos, sa Espiritu Santo, magawa natin ng kabanalan. At lagi natin isa-isip na ipag-pray natin ang bawat isa na kung sino man ang may mga sakit, pagalingin ng Diyos. Tapos hindi tayo mamatay. Kahit may sakit, hindi tayo mamamatay. Merong ilan nakatayo, sabi. So kung tatayo tayo sa pananampalataya, pwedeng gawin ng Diyos yun eh. Mas magandang yun ang ating asahan, yun ang maging pananampalataya natin. Kasi you are what you think. Kung ano iniisip mo, yun ang mangyayari sa iyo. At kung kalooban ng Ama na mangyari sa atin, yung mangyayari yun. Kasi makapangyarihan ng Diyos na magawa niya ang lahat para sa atin. Ito sinasabi ng Diyos sa John 10:28 to 29. Pero simulan natin ang 27. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. So kung tupa ka ng Diyos, didinggin mo ang tinig ni Kristo. Pag dininig mo ang tinig ni Kristo, salita ng Diyos yun. Susundin mo yung salita ng Diyos. At sila'y aking nakikilala. At sila'y nagsisusunod sa atin. Ito pinaka-importante. Kinikilala tayo ng Panginoong Yesus. Dahil siya ang judge. Siya ang hahatol sa buong sanlibutan eh. Siya ang judge na hahatol sa langit at sa lupa eh. Kung kinikilala niya tayo, hindi na niya tayo hahatulan. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. So binibigyan tayo ng Diyos ng walang hanggang buhay. At kailanman hindi sila malilipol. So hindi tayo kayang lipulin ng demonyo. Gates of hell will not prevail. I will build my church and gates of hell shall not prevail. Sabi ng Ama yun eh. Yun ang sinabi ni Kristo. Pero yun ang pinasabi ng Ama eh. Ang Ama nagtayo ng iglesia eh. Siya ang inilagay na pinuno o ulo eh. At sabi ng Ama, gates of hell will not prevail sa iglesia ang itinayo niya. So walang mananalo. Hindi tayo malilipol ng demonyo. Hindi na siya mananalo. At sino man ay hindi maaagaw sa aking mga kamay. Sino man. So lahat ng anak ng Diyos na ibinigay ng Ama kay Kristo, hindi maaagaw sa kanyang kamay. Protektado tayo ng Panginoong Yesus. Ang aking Ama na nasa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa kamay ng Ama. So ito yung good news. Hindi na tayo maaagaw sa kamay ng Panginoong Yesus, hindi pa tayo maaagaw sa kamay ng Ama. Sa Panginoong Yesus lang, talo na nga sila sa Ama pa na pinakadakila at dakila sa lahat. Siya ang Lord of Lords, siya ang King of Kings, siya ang Boss of the Bosses. Siya ang makapangyarihan sa lahat. Siya ang dakila sa lahat. The Almighty God, the Father. Kaya mga kapatid, bago tayo magtapos, basahin ko sa inyo yung Romans 8:18. Ito yung magpapasigla sa atin, yung Romans 8:18. Sa dami ng dinadaanan natin paghihirap, pagsusumikap, itong Romans 8:18 magbibigay sa atin ng kagalakan. Sabi dito, sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat maitumba sa kaluwalhatiang maihahayag sa atin. So uncomparable yung ipahayag sa ating glory of God. Kaya yung konting pagtitiis dito sa lupa,
konti lang naman 'to, hindi nga lalampas ng 120 years. Ang pangit naman mabuhay ng 100 years old o kahit 90 kung may sakit ka, di ba? So kung luloobin ng Diyos, tumagal pa tayo ng 90 to 100, yung walang sakit. Lord, yung walang sakit. Kasi pangit nang mabuhay kapag may sakit eh. Kahit ang dami mong pera, useless yung pera pag may sakit ang tao eh. Nagagamit lang ang pera, nai-enjoy lang yan kapag walang sakit. Kapag may sakit ka, limited ka na sa lahat ng bagay. Kahit sa pagkain, limited ka na. Kung wala kang sakit, unlimited yung kalayaan, di ba? At yung kalayaan yung gagamitin natin to glorify God. So in anything that we do it in the glory of God. Kung kayo umiinom o kumakain, gawin ninyo sa kaluluwahati ng Diyos, mga kapatid. Glorifying God in our body. In Jesus' name. Amen.